Ayan, hello po mga ka-faith. Ayan po, tayo na naman po ay magde-demo ng ating mga sa ating pagtatanim, sa ating faith garden. Food always in the home. Ayan po yung aking asawa na pogi. Ayan, siya po ay naglalagay ng lupa sa pinutol-putol niya na mga basyo ng Coke, ng soft drinks. Yung lupa po niya ay mayroong natural soil, mayroong compost, mayroong pinabulok na ipa galing sa gilingan. Tapos yung mga balat po ng saging, masustansya po yun. Nilalagay niya po yan dyan, pinapabulok parang kagaya nito sa kabila. Ayan po, yung simula niya ganyan. Yan, yung parang mga dahon, mga damo, yung mga pinagbalatan na gulay sa kusina. Pag nagluluto, yan po, yan siya. Tapos pag nabulok, yan ihalo-halo niya lang po. Pag mabulok na, ito na siya. Yan o, yan mayroon pang hindi masyadong bulok na ito. Yan po yung mga balat ng saging kasi masustansya po yan. So ito po ready na siya, kaya nga siya po ay naglalagay na sa ayan, lalagyan. Ayan po siya. Nilalagay diyan, hinalo-halo. Pati yung mga ang pinagbalatan ng itlog, pwedeng sunugin. Tapos ihalo rin dyan o kaya sa spray, ibabad kasama ng hiniwa-hiwa na balat ng saging. Tapos may baking soda, may suka. Ayan, sa mga natural lang po na ginagamit natin. Ayan, nilalagay niya po dyan. Tapos mamaya hahatid niya na doon sa unahan. Ayan, tingnan natin. Ayan, hinatid niya po dito kanina. Ayan o, para nakasilong kahit papano. Para pag tinaniman yan, dyan lang muna pansamantala para hindi malanta. Ito po yung kanyang punla. Ayan, lettuce po yan siya. Nasa lang po yan yung sira na takip ng electric fan. Nilagyan niya ng dahon ng saging. Tapos pinunlaan niya na. Ayan. Pinunla niya, medyo na, malalaki na siya. Na po ito siya. Napunla niya nakaraan. Tapos ito po yung mga celery na punla pero hindi pa masyadong lumabas lahat. Ayan pa lang po mga pino. Pino pa sila ito. Yan, dalawang po yan sila. Yung ng sako, pinutol. Ito yung sasira rin na electric fan. Nilagyan niya lang ng mga lumang tela. Ayan. Tapos ito po yung ready for transplanting na maliliit para hindi raw masyadong malanta. Kaya maliliit lang muna yung tinatransplant niya doon sa mga nilagyan niya ng compost, pinaghalo-halo na mga lupa at ipa at mga pinabulok natin na mga gulay. Tapos yung iba po ay ganito yung ginawa niya. Ayan o, sa tabi ng bakod nilagyan niya lang ng poste-poste, tapos binanigan niya ng mga sako, yung mga lumang sako. Ayan, nilagay niya dyan na tinanim yung iba, nakahang sila para hindi siya sa mga alagang mga manok ganyan. Pero may net po talaga kami. Ayan, may net. Pag sobrang lakas lang ng ulan, talagang durog sila. Yung iba po namin ito na pending ang paglaki kasi nga na daanan ng malakas na ulan itong mga nakaraang araw at nakaraang linggo. Ito po yung iba dito rin. Ang ginagawa niya parang design lang dito, triangle. Ayan, nilagyan niya lang ng sako palibot. Tapos hinakutan ng mga lupa. Pinaghalo-halo po yan. Yung mga ipa pinabulok. Kagaya po ng proseso doon sa kanyang tinataniman. Ayan, tapos yung iba naman po dito, dahil nga pinutol na mga, tawag nito, yung basyo ng soft drinks, empty bottles, ito po, nilagay niya ganyan. Sinabit-sabit niya sa mga ganyan. Ito, binalagbag lang po, may poste, kawayan. Binalagbag din na kawayan, tapos yan, pinangsasabit niya, pinakupakuan. Pinagsasabit niya po dyan, yan. Yan po yan yung kanyang style. Simple lang, maliit lang po yung paligid. Parang malaki lang tingnan ito kapag sa video. Ayan, yan po. Hindi rin sobrang laki ng space. Pero kahit paano po ay may mga biyaya po si Lord na binibigay dito sa atin galing dito. Nagiging channel of blessing din para sa needs natin at sa iba pang nais ni Lord at kalooban niya na paggamitan natin. Ayan. Ayan po yan. Ito po ay mga lettuce. Yan, ito po. Mga lettuce po ito. Ayan, mga bagong tanim po yan kasi kahit na nasisiraan kami minsan ng tanim.
patuloy pa rin nagtatanim. Walang sawang pagtatanim. Ayan po. Yan dito. Sa mga pinutol na sako, yung mga putol na lata or kung ano po ito. Ayan. Yan. At ito naman po yung ating mga celeries. Ayan po yun, oh, may mga transplant dito. Maliliit pa. Ayan, hihintayin pa po natin yan na. Siyempre, nagpipray tayo na nawa. Madali silang lumago. Ayan po, medyo malalaki na yung iba. Ayan. Ayan. Tapos yung iba po nating celeries ay nandito po sila sa plat na. Dinisign lang rin po dito sa gilid ng bakod. Ayan. Sako lang po yan. Tapos hinakutan ng mga lupa. Hanggang doon, ayan, may ilang pirasong yung ilang puno po ng ano. Sige, tingnan natin. Yan po mga celery natin. Natumba po ito nakaraan. Nabaon na halos sa lupa sa sobrang lakas ng ulan. Ayan po, ayan. Hindi tayo pwedeng maglagay ng plastic kasi marami pong ano, mga puno na babagsakan ng sanga. So, net pa lang po talaga tayo. Praying for malaking space. God willing, ayan. Ayan. Ayan po yan. Nasira nakaraan. Pero biniyayaan ni Lord na ayan, bumangon pa at medyo lumago na. Green na po sila. Ayan, nakaraan ay sirang-sira na talaga. Tingnan. Pero may pag-asa. Ayan. Ayan, ito naman po. Yung iba natin ay na-transplant na natin, ready for delivery na po ito. Pag may bumibili, may bibili. Ayan, ready na po. Ito po, ilang piraso. Meron pa po tayong natira na hindi pa na-dispose. Ayan, malalaki na po talaga yung iba. Ayan. May part po dito na naglagay tayo ng trapal para hindi sila madurog ng gusto sa ulan. Pero hindi po, lahat ay pwedeng lagyan ng trapal. Kasi nga, pag hindi nainitan, 4 to 6 hours a day, magano po sila, yung tawag nito, manilaw sila tapos maghaba lang, hindi sila lulusog, hindi sila malago masyado pag hindi sila naiinitan. Ayan. Tapos yan po, ang lingkod ng Diyos na walang sawa, tanim ng tanim. Kaya sa mga kagaya po namin na naglilingkod sa Panginoon, patuloy lang po tayo, tanim lang. Ayan, kung ito po ang linya natin, magtanim kahit wala pong malaking space. Ayan. Kung meron mang malaking space, mas maganda, mas makakabuelo tayo ng maraming itatanim. Pero dahil maliit pa lang, maging good steward na lang po tayo sa anumang meron tayo at magpasalamat sa Panginoon. Ayan. Ayan, yan po, may konti pa tayong malalaki na natira. Konti na lang na ready for harvest. Twice a day lang po yung dilig. Ayan, twice a day ang dilig. Pero pag umulan, skip po muna tayo ng pagdidilig. Ayan, nawa po ay may natutunan po kayo sa aming paligid na naging source. Isa sa ginagamit ni Lord para meron tayong magamit. Ayan. Salamat kung may mga instant blessings na kaloob ni Lord. Salamat. At ito po, kailangan din nating meron tayong itatanim. Ayan. Gahanap buhay din po tayo talaga. Ayan po. Yan, habang humahayo, naghahanap buhay. So yun, purihin ang Diyos. Nawa po, napagpala tayo sa simpleng aming ginagawa sa paligid. God bless.